Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga kagwapa, kaganda, ka-beautiful like me. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-jumkar. It's me, Darlene Vlog. So ano naman ito? Ano naman itong maingay? So bago natin pag-usapan yan, i-shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalinga Prab, ang presidente rin ng Karipa, Berador, si Kuya Noli, isa sa Karipa, Kalinga Warriors, siyempre si Jomar at si Carla Tapilar. Paki-subscribe po sila at huwag nyo kalimutan isali si Darlene Vlog. Thank you po! So yun nga po, alam ko na halos lahat kayo ay nanood doon sa live ni Kuya July sa Most Chat. Yung Most Chat, yung maraming natanggap na pakulay, palipad. Ibig sabihin nakatanggap ng money. Yun nga po. At yun, nag-vlog din siya, nag-react din siya sa mga most viewed channel. So yun nga, mayroon top 8 na most viewed channel. Dati ginagawa ito ni Kuya Julia top 10, naging top 8. Ngayon naman, 2 buwan na top 7 na lang ang kinukuha niya. So yun nga, parang maisip natin minsan, ay, nasa top 8 si Kalingap Jomar. Dapat, kung top 8 ang ginawa ni Kuya July, so nandun si Kalingap Jomar sa top 8. So ito nga, top 1 si Ruel Malalag, top 2 si Rachel, top 3 si Dr. Love, din Kalingap Victor, Kalingap Dan, Kalingap Edo, Mr. Boy at Mr. Benti Boy, then si Kalingap Jomar ang top 8. Tapos si Tata ay naging top 7, top 9. So yun nga nagtatanong din si Tata bakit bigla siyang naging top 9 na meron siyang mga viral video. At alam natin na meron ding mga live dyan. Hindi na natin i-mention na yun nga usap-usapan na ano daw, lumalaki ang views ni ganito dahil sa mga reels, hindi daw charity. So alam niyo na po, wag natin babanggitin dahil hindi na natin dapat yan pag-usapan. So pag-usapan natin ngayon ito kay Jomar na top 8 lang po siya. Kung naalala niyo na si Kalinga Prab nag-live din siya dahil ni-announce na yung mga top 20 mga reactors. So before niya ni-announce yung top 20 na reactors, may mga nag-comment yung mga kung anong nangyayari, mga usap-usapan sa mga live, sa mga most viewed, mga most chat. At may nag-comment sa live ni Kalinga Prab na nagsabi na kaya daw si Jomar nakapasok sa top 8 dahil nga nag-BTS. So ito ang pag-usapan natin about sa BTS. So ano yung BTS? Itong mensahe na ito ay doon sa basher na nagsasabi na si Jomar daw ay nag-BTS. So, BTS is behind the scene. Kung naalala niyo yung mga active sa nanonood ng mga keyboys, maraming nag-BTS dyan. So, sorry po, FYP, hindi po nag-BTS si Jomar. Ang BTS is, di ba po, ang BTS, nagsushooting si Kalinga Prab, tapos yung mga kasamahan niya, mga staff niya ay nag-video sa kasamahan, binivideohan yung beneficiary minsan, binivideohan yung family, kaibigan, pinsan, kapitbahay habang nag-shooting doon si Kalinga Prab. Yun ang BTS. Kung naalala niyo minsan na, di ba yung mga keyboys na minsan, meron silang mga bulong, may mga BTS sila na habang sila dyan, nagkukwentuhan, nagtutuksuhan, nagtatawanan, bigla nila isisingit yung mga love team na dumadaan na ang kamera, yun ang BTS. At kung naalala niyo po, yung nagsabi, baka hindi lang isa yung nag-comment na nag-BTS daw si Jomar. Kung naalala yung mga vlog ni Jomar ay, bago sila pumunta ng Thailand, is siyempre nag-vlog siya ng grocery kasi mayroong nag-sponsor ng grocery for Carla. Siyempre, isasama niya si Carla kasi nag-request ata at gusto rin makita ni Jomar na makita ng mga sponsor na nag-grocery kasama si Carla kung ilang amount. Meron din bumili sila ng stove, bag. So, yun nga po. Hindi po matatawag na
BTS yun. So, siguro matawag din na charity kasi yun na binilihan si Carla na beneficiary. So, isa po, doon sa Thailand, hindi rin matatawag na BTS yun. Dahil, kung BTS, dapat binidyohan ni Jomar si Carla lang habang naglalakad, nagsishopping na si Carla habang na doon sa Elefante, nagpupusing-pusing, hindi yon. Kung maalala ninyo, ang sila Kuya Jen, sila Kuya P, sila Neil, sila Ayan, nagbi-video sila, may mga konting BTS sila, hindi lahat. Diba po? Kung maalala nyo, kahit i-review nyo ang vlog ni Kalingap Jomar, walang BTS. So, normal yun dahil nag-travel siya, anniversary ng Jomcar, simple kasama siya kasi Jomcar. So, kung i-review nyo ang mga vlog ni Jomar, walang BTS yun. Siyempre, nag-video siya para, documentaries. Nakapunta siya sa Thailand, kumakain sila, naglalakad. Tapos, ano naman ang sasabihin nyo kung nag-vlog siya na hindi kasama si Carla? Simple kasama si Carla sa travel. Dapat isali niya si Carla sa video kasi Jomcar anniversary yun. Katulad yun, pumunta sila sa Elefante, pumunta sila sa floating market. Diba po? So, may mga videos si Jomar na putol-putol na pinagdugtong-dugtong niya yung mga pinuntahan nila na places na natawag na video. Travel video, o vlogs. Okay, let's say vlog. So, hindi BTS yun po. Kadalasan BTS is maabot lang ng 1 minute, 2 minutes. Yung mga vlog ni Kalingap Jomar is 20 minutes. Ganun po. So, hindi po yan BTS. Kung sino yung sabi nag-comment, baka ilan yun o isa, dalawa yung nag-comment o baka may mga kasamahan na hindi lang nag-comment, ang naiisip nila si Jomar ay nag-BTS, hindi po. Paki-review po ninyo ang channel ni Kalingap Jomar, wala siyang BTS, hindi rin siya nag-short video. Ang short video lang niya is 3-4, ganun lang po, dahil hindi niya ugali ang nag-BTS dahil para sa kanya, ba't ako mag-BTS, di ba? He respect Rob. Respeto niya si Rob. At yun nga po, sabi niya sa live niya, kung maalala niyo na, si Kalingap, Kuya Val din na nag-encourage sa kanya na, Jomar, mag-live kayo. Dahil, di ba, ganito, uwi na tayo, anniversary niyo, ganito. Sila, ni Rob at si Kuya Val, nag-encourage kay Jomar na mag-live. At ito si Rob daw na matagalin niya sinasabihan si Jomar na, pwede ka namang mag-video kasama si Carla. So, yun di matatawag na BTS yun po. At very appreciable din si Rob dahil sinabi niya na hindi naman nag-BTS si Jomar na totoo po yun. Si Jomar ay nag-charity vlogger. Kung nakita niyo, charity siya. Mga video niya is yun nga, travel, charity, nag-shopping with Carla, namili. Wala nga siyang video-video dyan ng mga personal lang na mga bagay-bagay na to personal. Wala siyang mga short video, nag-BTS siya dyan. Kahit sinong beneficiary dyan, kahit sinong love team dyan, kahit sa Jomcar, hindi po nag-BTS si Kalingap Jomar. So, sana po naintindihan natin ano ang ibig sabihin, differentiate ng video na normal video, charity video, at saka BTS po. Magkaiba po yun. So, dapat alam po natin ano ibig sabihin ng charity video at BTS video o personal video, documentary video. Kaintindihan po tayo. Maraming din nagsasabi, ay si Jomar kasi nagmamaraton ng mga kasamaan niya, groups niya. Ganun talaga yun. Pag suportado mo isang tao, imamaraton mo. Maraming nagsasabi na, ay maraming dyan, kasi palipad, maraming sponsor. Ano ang problema kung maraming sponsor? Alam niyo si Jomar, lang siya, top 8. Paano pa kaya kung nag-BTS? Diba? Paano pa kaya kung nag-short video siya? Siguro hindi lang top 7, no? Hindi lang top 8. So, hindi natin alam kung saan nakapasok si Kalingap Jomar. So, siguro kung nag-short video siya, nag-BTS, lagi-lagi siya nagla-live, araw-araw, lagi siya nag-upload araw-araw. Kasi minsan upload ni Jomar din is minsan nakakaligtaan niya dahil yung may mga busy siya, may ginagawa, may mga importanteng bagay. Nakaabot lang siya ng top 8. Kung paano kaya kung sobra-sobra pa, ano naman ang sasabihin ninyo?
ilagay natin nakapunta si Jomar sa top 3, top 4, top 2. Ano naman ang sasabihin nyo? Kaya nakatap si Jomar ay ganito. Huwag naman po, panoorin po natin ang mga video ni Kalingap Jomar para malaman ninyo kung talagang nag-BBTS ba siya, nag-short video ba siya, ilang araw ba siya mag-upload ilang upload ba sa isang araw, ilang live ba sa isang araw, para po malaman ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa channel ni Jomar bago tayo mag-comment, bago tayo magsalita ng patapos. Ay, oo nga pala, bago ko po makalimutan, may pabahay na po si Jomar. First pabahay niya na bahay ni Nanay Nancy. Kung sino nagsasabi diyan na nag-BBTS si Jomar, kaya siya nakatap 8. Paki-review lamang po ang vlog ni Kalingap Jomar. Mayroon siyang pabahay at malapit na itong matapos. So, ito si Kalingap Jomar ay nagja-charity vlogger. May mga video siya na documentary pag may travel. But most na video niya is charity. Nagla-live siya. Yun nga, nag-grocery kasama si Carla. Wala siyang personal na mga video para sa sarili niya, kundi charity at saka yung mga kasamahan po. Wala nga siyang love life din na pinapost up with Carla nga love life, di ba po? So, tama na po ang pagsasabi dyan. Kung sasabihin niyo, magko-comment na naman kayo na hayaan nyo ng founder, hayaan nyo na Tita Darlene. Huwag nyo nasagutin yan mga basher. Oo nga, tama naman po kayo po. Pero minsan, sasagot tayo, baka yung nagsabi na nag-BBTS si Jomar, hindi niya alam. So, kailangan sagutin natin, explain natin anong ibig sabihin ng BTS. O baka alam niya na may ano ibig sabihin ng BTS. So, explain natin, baka akala niya ay nag-BBTS si Jomar. So, kailangan explain natin, baka hindi niya alam. So, kailangan malaman niya na si Jomar ay nakapasok, kahit hindi siya nakapasok sa 7, top 8, at least nakapasok siya sa top 10. Si Jomar ay malakas ang views niya dahil nga po maraming nagmamahal sa kanya, nagmamarathon, nanonood ng mga vlog niya, charity vlogger. So, yun nga po, sana po naintindihan po ninyo kung isa ka po sa manonood nito na nagsabi na si Jomar ay nag-BBTS, para po ito sa iyo. Love lang po tayo. Yun nga po, abang nagla-live si Kalingap Jomar kagabi, na maraming nag-comment, maraming ingay, yun nga, usap-usapan nila about doon, na-surprise si Jomar na hindi niya alam. Ano ba nangyari? Ano ba yun na parang sikat daw? So, dahil hindi niya panood ang live ni Rav, maraming nagko-comment doon sa live niya. So, parang nag-get sa ibig sabihin. At alam niyo ba, may bisita siya kagabi kung sinong present doon. So, alam niyo yan, yung mga active sa live ni Jomar. Siyempre, doon si Carla. Ano sabi ni Carla? Sabi ni Carla, kasi di ba po, kung naalam niyo na parang sumingkit ang kanan na mata ni Jomar dahil kinagato ng langgam. Tanong ni Carla, ano po nangyari sa mata niyo? At saka siya pang nagsabi, hayaan niyo na po yan. Pabayaan niyo na po yan. O, diba? Sabi ni Jomar na dati daw si Carla ay ganyan, na nasasad, nalulungkot pag may mga basher. Pero ngayon siya na nagsasabi, siyang nag-encourage kay Jomar na pabayaan. Diba? At minsan din daw po, may pinakita siya kay Jomar ng mga basher na nag-message siguro, nag-comment, sabi ni Carla, na instead umiyak si Carla, malungkot, tumawa pa. So, ayan, mga basher. Hindi na-affected si Carla sa pagbabas ninyo. Hindi niya ata binabasa, o kung binabasa niya, hindi na siya affected. Sanay na siya, natatawa na lang siya. So, tama na yung effort natin sa kakabas dahil okay na si Carla. Okay si Carla. At si Jomar okay din. Kaya niya yan. So, tama na ang kakabas. Mag-pray na lang tayo ng Team Kalingap ay umunsad lalo. Marami pang matulungan ang Team Kalingap dahil marami pang nangangailangan ng tulong. Hindi lang sa Kamsur, kundi sa buong Pilipinas. Sa lahat na may landing pad, i-pray po natin. Diyan po nagtatapos ang ating kunting usapan. Ano ba ang BTS? Ano ba ang documentary video? Ano ba ang travel video? Yon, travel video, documentary video, parang gano'n na. Ano ba ang charity vlog? Diba? I-compare po natin, i-describe po natin
pag-isipan pa natin bago tayo magsalita ng close. So sa mga basher dyan, ng mga nega, love lang po tayo, di ba po? Dahil mas maganda yung sinasabi natin na maganda, dahil kung may natutuwa sa ating mga komento, may napapasaya tayo, mas maganda yon. So, thank you po sa lahat na nanood. Please huwag niyo kalimutan i-like ang ating video. Double tap po. Comment po kayo. Walang nega. Lahat ay positibo. So, love lang po tayo. Mega love shoutout sa lahat ng Team Kalingap. Lahat ng love team ng Kalingap. Mega love shoutout sa Jumcar community. Siyempre, Jumcar fans for life. Solid Jumar supporters, marathoners, God bless you all. Ingat kayo. Have a good Sunday. God bless you and keep smiling. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!